God alone from before time began. You were on your throne. You are God alone. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kayo po ba'y nag-almusal na? Amen. So, ibig sabihin, maganda-ganda ang response natin nito. Amen. Tayo ay nasa ikalawang pagtuturo about the doctrine of hell. Ang hell o ang impyerno sa Tagalog ay hindi ito madaling teachings tulad ng inaakala ng iba. Akala natin, porque pag nag-quote ka ng mga verses about hell in the Bible, akala natin ganun na. Hindi po siya ganun kadali. Napakaraming issues na dapat munang isettle, gaya ng iilan sa pinag-usapan natin last week. So ngayon kasi mga kapatid, tatandaan po natin na ang doctrine of hell, so hindi ito acceptable teaching sa maraming tao. Kasi nga, biruin mo no, na isipin mo yung agony ng isang tao na magsasuffer sa impyerno. Hindi lahat tumatanggap sa ganitong katotohanan. Bagamat ito ay katuruan ng Panginoong Hesus. Si Jesus ay nagpunta sa lupa to testify ng reality. Tatandaan niyo po yan. Yan po ang pangunahing reason ng pagpunta ni Jesus. To testify about the reality. Reality of what? The reality of the kingdom of heaven. The reality of heaven. The reality of hell. The reality of judgment. Yung reality ng lahat ng sinabi ng Panginoon. So ngayon, kaya nga mga kapatid, ang doctrine of hell, acceptable man ito sa mga tao o hindi. Ang opinion ng tao is totally irrelevant. Kasi, kahit kunyari ang isang tao, nung siya ay nagpakonsulta, napag-alaman niya na may cancer siya. And then sabi niya, hindi niya matanggap-tanggap na may cancer siya. Hindi siya naniniwala. Despite na mayroong result na may cancer siya. So ngayon, kahit napaniwalain ng isang tao na wala siyang sakit, the objective truth, may cancer siya, and eventually, mamamatay siya. Ganon din po ang doctrine ng hell. Mahirap man itong i-digest, mahirap man itong matanggap, it will remain the objective truth, testified by our Lord Himself. Ngayon mga kapatid, ang pag-uusapan natin sa araw na to, ay yung contrasting na idea. Kasi, we are talking about hell. Eternal conscious torment, and then the goodness of God. Actually, iyan ang pinaka-prime target ng mga unbelievers. Kini-question nila yung goodness ng Diyos. Gaya na lang po mga kapatid, kasi alam nyo ba, isa sa mga nagturo ng talagang matindi about hell ay si Jonathan Edwards. Siya po ay nabuhay noong 1703 to 1758. Grabe yung kanyang pagtuturo about hell. Ngayon, siya ay talagang inakusahan siya. Ang daming bumatiko sa kanya ng mga Kristiyano. Ang tawag sa kanya, isa siyang sadista na theologian. Isipin mo, branded ka ng gano'n, nagturo ka ng hell, and then iba-brand ka na sadista ka. Napakalupit mo naman, para naman ang lupit-lupit ng Diyos. Why? Ang rejection sa teachings nito matagal na. So ngayon mga kapatid, kasi nga, hindi na matanggap-tanggap na yung a loving God, a good God, will send someone to hell? So sa human logic, hindi siya pumapasa. Kaya nga, gaya na lang po ng ito. Ito po ay isang evangelical theologian, si Clark Pino. Ang sabi niya, how can one imagine for a moment that the God who gave His Son
to die for sinners because of His great love for them, would install a torture chamber somewhere in the new creation in order to subject those who reject Him to eternal or everlasting pain. So nakita nyo, yan po ay iisa lamang. Actually, marami yan. Mula sa hanay ng mga ateista, agnostics, philosophers, theologians, marami hindi acceptable ang idea ng hell. Bakit kaya mga kapatid? Marahil isa doon ay yung doctrine kasi ng hell na alam ng maraming tao ay hindi naman talaga yun yung biblical hell na tinuturo ng Biblia. Katandaan nyo po, nung dumating si Jesus, mas marami siyang itinuro about hell kaysa sa turo about heaven. Ibig sabihin, seryoso. Seryoso ang Panginoon na nagbibigay siya ng babala about hell. So ngayon, titignan natin ngayon muna, bago tayo magpatuloy sa ating paksa, tignan muna natin yung version o yung idea ng iba't ibang relihiyon, kung ano yung point nila o ano yung pagkakaintindi nila sa impyerno. Ang nakakalungkot dito mga kapatid, na tayo mismo na mga Kristiyano, sa loob natin, ang idea natin about hell ay galing sa pagan. Makikita niyo yan mamaya. Kaya nga, tama yung sabi nila Rosdoni, tama yung sabi nila Sproul, bago natin pag-aralan ng hell, ibaba muna natin yung lahat ng knowledge mo, lahat ng idea mo about hell, i-scratch mo muna, and then mag-start ka ng bago. Fresh from the Word of God. Kasi why? Kasi kahit anong basa mo ng Bible, kung meron ka ng preconceived ideas, kunyari, nasagap mo na yung pagan ideas ng hell, kahit anong tingin mo sa may Bible, nakabara na yun. Okay? One time nga meron kaming kamag-anak na pastor doon sa may Manila. Nag-post siya ng isang video about hell. Talagang grabe. Yung mga kaluluwa nila sa impyerno, tapos ang dami mga demons doon, kinakaladkad yung mga kaluluwa, tino-torture, kung anong klaseng torture. So ngayon, saan galing yung idea na yon? At actually, kung mag-i-interview ako isa-isa sa inyo at sa mga pastors, ay maaaring ganun din ang inyong idea. Kaya unang-una, tingnan niyo po mga kapatid. Common kung maririnig, napapanood, nababasa, kinikwento ng lahat na si Satan, ang trono niya ay nasa impyerno. Saan niyo nakita sa may Bible yan? Ha? Nakita niyo ba yan sa may Bible? Pero bakit karamihan sa mga tao, yan ang paniniwala, na si Satan, yung hell, siya yung in charge doon. Kaya ang tanong dito mga kapatid, totoo nga ba na si Satan ang in charge sa hell? Ayan, umpisa pa lang tayo ha. Pangalawa, kasi laging sa idea ng mga pagan ay laging merong tinatawag na God of Underworld. Kunyari, sa Roman, si Pluto, sa Greek, si Hades, sa Egypt, si Anubis, marami pang iba. Sa mga Buddhist, si Yama, marami. Meron silang God of Underworld So ngayon, pinagsama-sama yung mga idea, pagdating sa Christianity, ginawa nilang si Satan ang God of the Underworld. Okay. Pangalawa, demon torturers. Saan galing yung idea natin na sa impyerno ay nandoon yung mga demonyo, si Satan ang boss doon, and then yung mga demons niya, tinotorture mga tao. Saan nyo nakita sa may Bible yan? Ha? So therefore, kung iyan ang thinking mo, ganyan-ganyan din, galing sa pagan ang iyong teachings.
Hindi naman tinuro sa may Bible yan eh. Na-encounter ko yung salitang hinahanap ko yun sa may Bible eh. Naghanap ako, tinignan ko yung sa concordance yung salitang torturers. Minsan lang na nag-appear yung salitang torturers doon sa parable of the unforgiving servant. Tama? Hindi siya nagpatawad. Ang ginawa sa kanya kasi pinatawad siya nung hari, and then siya hindi naman siya nagpatawad. Ang ginawa niya, pinakulong niya pa yung may maliit na utang sa kanya. Kaya ang ginawa ng Panginoon, nagalit sa kanya, ipinakulong siya hanggang sa bayaran niya to the last penny yung kanyang utang at ibinigay siya sa torturers. Ang pinag-uusapan ba doon, impyerno? No. Ang pinag-uusapan doon, ang tao na hindi marunong magpatawad ay magiging prisoner ng kanyang sariling misery. Kasi mabigat yun, may unforgiveness ka, dala-dala mo yun, ikaw ang alipin, hindi yung taong ayaw mong patawarin. Yun ang pinag-uusapan doon. But not, definitely, not hell. So ngayon, totoo nga ba na kailangan ni God sa impyerno ng mga torturers? Ha? Alam niyo mga kapatid, no? Tingnan niyo saan galing yung mga idea na yan. Ito po ay makikita niyong picture nito sa Tibet Monastery. So, Buddhist version ito sa Tibet. Nakita niyo yung idea? May mga demon torturers, yung tao na sa malaking kawa, tinutorture, tinutusok na, sinusunog pa, pinapakuluan pa. Okay. Punta naman tayo sa Burma. Mga Buddhist ng Burma. Parehas yung idea. May malaking kawali. Siguro, nakikita ko kasi yung picture na to sa mga witch eh. Sa mga native ng unang panahon na pag may nakuha sila, kasi cannibal sila, lulutuin nila yung tao. So, maaaring galing idea nilang impyerno rin. Mga pagan ito ha. O, punta naman po tayo sa, sa Thailand. Ito po ay makikita ninyo sa Thailand, ang god of the underworld at si Yama. Ganon din, nakita nyo, yung mga demons may mga sungay. May nakita pa kayo sa may Bible na mga demonyo may sungay? Ha? Na si Satan may sungay? Wala eh. Ang sabi ng Bible, si Satan ay dating fallen angels at nagdidisguise siya as angel fly. Saan galing yung idea na naka-red carpet si Satan, na may bigote, may fort, may Hollywood? Pero iyon yung bumaon sa isip ng mga tao. Nakita nyo, puro pare-parehas, May torment, may demonyo, merong god of underworld. Ito, sa Thai temple, sa Thailand, nakita nyo yung mga demonyo, yung mga tao, iba't ibang klaseng torture, tinutusok. Tapos umakit sa puno ng puro tinig. Torment ang nasa isip nila. Okay, sa Japanese kaya, ang tawag naman nila, kung sa Buddhist ay Nakara, ang tawag naman nila Jikoku. So, ganyan din po, merong god of the underworld. Tapos may mga demon torturers din. Yan. Okay, how about sa Muslim? Napunta daw ito ay painting sa mga walls ng Islam, sa mga temple nila. And then si Muhammad daw ay pumunta sa impyerno, binisita niya daw impyerno. Tapos nakita din yung mga tao doon tinutorment sa impyerno. And then isa pa sa mga pictures niya ay nakita ito daw mga babaeng ito daw yung mga babae na naglalabas ng buhok nila. Di ba sa mga Muslim nakatago ang buhok? Kaya pag nilabas mo ang buhok mo, katumbas na yun ang nakedness at pupunta ka ng impyerno. Ganun lang kasimple. Hindi kasalanan ang pinag-usapan. Ang pinag-usapan, pag naglabas ka ng buhok, punta ka ng impyerno. Nakita mismo yun ni Muhammad. O, nakita niyan. Pare-parehas yung idea. Okay. Punta naman tayo sa Greek concept at saka sa Roman concept. O yan, si Hades naman ang god of the underworld. Pare-parehas. May mga nakita niyo, may mga tao nandoon, tapos may mga torturers din. May mga demons din sila. And then, punta naman tayo sa Roman Catholic. Ito po yung Roman Catholic. Nakikita nyo yung picture doon sa may bandang dulo. Yan po, yung meret na yan. Yan po yung impyerno. Yan po yung makikita nyo sa Museo di San Marcos sa Florence. Okay, yan po yun. O, pare-parehas ang concept eh. Galing sa pagan. Pinaghalo-halo. Pinagsama-sama. Hindi talaga kinonsult ang Bible.
Okay? Ito naman ay sa Peru, sa church ng San Juan Bautista. Ganon din ang concept. Nandun si Satan sa pinaka-center, napansin nyo? Siya yung God, ang hell. Ngayon, si Saint Augustine of Hippo, anong idea niya of hell? Ganito niya rin binortray ang hell. So ngayon, ano ba ang impyerno ayon kay Jesus? Sabi ni Jesus, may Matthew chapter 25 verse 41, sinabi niya, then nung pinaghiwalay niya yung sheep and goat sa may final judgment, sabi niya, then he will say to those on his left, depart from me, accursed ones, into the eternal fire which has been prepared for, ang impyerno daw ay ginawa, inihanda para kanino? Di ba kasabihin mo, ay tama naman pastor, ginawa pala ni God yun para sa kanya, para maging realm niya. Mali. Ginawa yun para doon siya paparusahan. Hindi para siya yung maging bida doon at kayo mga demonyo, mga torturers doon. Ang impyerno, mga kapatid, is a place of God's justice. Justice ang pinag-uusapan natin dito whenever we speak about hell. Tingnan nyo, kinonfirm ito sa may Book of Revelation, chapter 20 na binasa natin kanina. Sa final, bago dumating yung Great White Throne Judgment, ang sabi, and the devil who deceived them was thrown into the lake of fire, which is Gehenna. Pinag-usapan natin to last time. Where the beast and the false prophets are also. So, ibig sabihin, tama yung sabi ni Jesus kanina sa Matthew 25. Ang impyerno ay ginawa na ihanda as a judgment place for Satan at sa kanyang mga demons, sa kanyang halimaw, at saka sa kanyang mga false prophet. So, sila yung mga unang tinapon doon to suffer. At ano ang sabi ng Biblia? Ano ang sabi ng patotoo ni Apostle John? And they will what? Pakibasa nga, they will ano? Eh, sino nagtotorture sa kanya? Mga demons. Ha? O nakita nyo, laking problema natin, di po ba? Mali eh. Kinuha natin yung ating idea ng impyerno sa mga pagan. Kaya tuloy, nahihirapan tayong intindihin yung Bible. Punong-puno tayo ng paganic ideas, pati yung kaluluwa ng tao. Di ba, pinag-usapan natin yan, body, soul, and spirit. Kung tutukusin ng tao, no, ginawa siya, body and soul lang siya eh. Naging tatlo, nagkaroon ng spirit. Why? Kasi na-misinterpret natin yung 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Ang linaw-linaw naman sa creation, nung ginawa ng Diyos ang tao, clay, out of clay. And then what? Hiningaan siya. And he became what? A living soul. So ang tao, binubuo lang siya ng material, itong physical, at yung immaterial being niya, yung kanyang kaluluwa, o yung kanyang person, yung kanyang consciousness. Yun lang ang bumubuo sa kanya, immaterial at immaterial. So ibig sabihin, yung soul and spirit, yung spirit is mas deepest part ng soul of man. But it doesn't mean na tatlong being siya. Ang pagkakaintindi pa nga natin doon eh, kasi yung katawan pupunta sa impyerno, sa graveyard, yung kaluluwa pupunta ng impyerno, ang pagkakaintindi pa sa may kaluluwa, immortal. O, pinag-usapan natin yung last week. Kaya kung wala kayo rito last week, panoodin nyo yung video ng last preaching para maintindihan ninyo yung pinag-uusapan natin. Tapos,
Ano ngayon yung kasalanan ng Espiritu? Kung tatlong being siya, baka natuturoan sila. Sasabihin ng Espiritu, wala akong kinalaman dyan, silang dalawa lang nagkutsaba dyan eh. Ganun ba yun? Mali eh. Or somewhere nagkamali tayo. Hindi natin na-unite yung buong context ng Scriptures. Kaya nga si Christ ay nagpatotoo ng reality about us and about Him, about heaven and about hell. So, si Satan ay tinorture, tormented in hell. Siya yung tinotorment doon eternally, forever and ever. Alam niyo ba yung salitang forever and ever? O yung forever, alam niyo yun eh. Napapanood niyo pa yun, gustong-gusto niyo kaya yan eh. Forever and ever, mabigat na statement yan. Okay. So ngayon, saan galing? Kailangan nga ba talaga ng torturer kailangan ba talaga ng assistant na magto-torture sa mga kaluluwa? Kailangan nga ba? Meron bang idea sa may Bible na kailangan niya ng torturers? Tingnan niyo mga kapatid, para magkaroon tayo ng idea kung ano yung torment na sinasabi. Sa Book of Deuteronomy and Leviticus, binanggit doon yung tungkol sa blessing and curse. Doon, alam niyo ba, mas mahaba yung discussion about curse. Ang dami doon, yung mga curse, yung pag sinumpa pala ni God ang isang tao o ang isang bayan, talagang tatanggalin niya yung kapayapaan, magkakagulo-gulo sila, magkakahirap-hirap, yung magtatanim sila, hindi sila, yung iba makikinabang o susunugin o asawa nila, ire-rapin, anak nila, magiging baog sila, pati mga halaman nila, pati mga hayop alagaan nila, bibigyan sila ng sakit, karamdaman, halos ang daming, kung babasahin nyo, napakarami yung curse na yon. Pero ang bottom line nun, ganito mga kapatid, yung karanasan ng tao na under curse, ay he will suffer, siya ay punong-puno ng frustrations, kasi magtatanim siya, walang mangyayari. Parang butas. Diba? Siya ay punong-puno ng kahirapan sa buhay, siya ay walang kapahingaan, siya ay talagang sakbibi ng takot, siya ay nawawala na ng pag-asa, siya ay punong-puno ng kahiyan kasi re-rapin ka, uubaran ka in public, part ng curse ng Diyos yun eh. And then, terrorize sila, andyan yung kalaban, kaya nga, sa sobrang takot ang nila, sa sobrang terrorize na sila, yung may kumaluskus na kanila, may mahabol sa kanila, sa sobrang takot na. Terrified na talaga sila. And then, disturbed, emotionally, talagang disturbed na sila. Kaya ang daming nababaliw sa kanila. Part ng curse ni God yung pagkabaliw sa kanila. So ngayon, confused, litong-lito na sila, hindi nila alam kung gagawin. And then discouraged, hindi na nila alam. Napaka-hopeless na situation. Oppressed, kaliwat kanan, crush, and miserable. At ito po ilan lamang, kung isa-summarize nyo yung Leviticus and yung Deuteronomy chapter 28, yan po yung mga resulta ng curse sa buhay ng tao na kanyang naranasan. But, these experiences was just an example of the horrible results when God, what? Withdrawn His grace from the people. Pag withdraw ni God yung kanyang grace sa tao, ito nga lang mga kapatid, sabi ng Bible, di ba? In Him, we live, we move, and have our being. Gumigising ka minsan araw-araw, di mo na na-appreciate yun eh. Nakakakain ka, may pagkain ka, minsan nasarap-sarap ang ulam, nag-complain ka pa. May mukha ka na, ayos-ayos ang mukha mo, nagko-complain ka pa sa itsura mo. May damit ka na, dami mo ng damit, nagko-complain ka pa rin, sabi mo wala kong damit, ang tao walang kasiyahan. Why? Kasi hindi niya na-appreciate na yung grace ng Diyos sa kanya araw-araw, na pagkagising mo, may hininga ka pa, nakakakita ka pa, nakakahinga ka pa, nakakakilos ka pa, nakakakit ka pa ng hagdanan, nakakagalaw ka pa, may trabaho ka, may kapayapaan ka, may kapanatagan ka, ang dami mong tinatanggap sa Panginoon araw-araw. But it seems na naging very ordinary nila mga bagay ito. What if one day, bigla ka nag-arthritis sa paa mo? Hindi mo maitapak, hirap na hirap ka, naglulong ka, kailan kaya makakatapak ng normal?
Yung mga nagka-COVID, noon ang lakas-lakas ang lakas nila. Ngayon biglang hindi na sila makahinga. Hirap na hirap sila. Sabi na ganito pala, kahirap na mawala ng yung hindi ka na makahinga. Nasa 90 na lang yung hininga, habol-habol. Ang hirap. Yung alam niyo ba, bigla ka nabulag, nawala ka ng, kunyari, temporal na nawala ka ng paningin. Gusto mo makabalik agad sa paningin mo. Kung may mag-fail na isa sa mga vital organs mo, grabe na yung takot mo. Yun na lang katindi yung luhod mo. Amen? Ang dami mong biyaya na tinatanggap kay God, ang masama at mabuti nakakatanggap ng tinatawag na common grace, araw-araw sa mundong ito. Kahit na mahirap ang buhay niya, kahit nagsuffer siya ng sakit na ramdaman, kahit na yung masama mismo nakakaranas ng ganito, nakakaranas pa rin siya ng common grace. Etong mga taong nabanggit sa Deuteronomy ay nakaranas sa matinding hagupit ng judgment ng Panginoon, and yet mapalad pa rin sila. Why? Nakakatikim pa rin sila ng biyaya ng Diyos araw-araw habang buhay sila. Sa impyerno, hindi na ganyan ang kalagayan. Totally, i-withdraw na ni God 100% ang kanyang grace. Isipin mo, yung katinuan ng isang tao ay napakalaking bagay. Tanggalin niya yung katinuan. Yung kapayapaan, tanggalin niya. Yung kapalatagan mo, yung comfort mo, tanggalin lahat ni God yung mga common grace. Kung bakit ka nag-exist ngayon as a person, what do you think will happen to you? Magkakaintindihan tayo doon? Kailangan pa ba ng demon torturers? Kailangan pa? Tanggal lang ni God completely. Sa buhay nito, tanggalin mo kaya ni God 25% lang o 10% lang. Nung tinatamasa mong blessing sa Kanya, tanggalin na kaya ni God 10% lang. Kung di magkakumahog ka na dyan. Lalo na pag tinasa ng Panginoon 25%. Gawin ng 50%. Kung 75% halos ayaw mo na mabuhay. Wala ka na nun. Sa impyerno, 100%. Hindi mo na makikita ang liwanag ng Panginoon. Kaya ang tawag sa impyerno is outer darkness. Wala na yung liwanag ng mukha ng Diyos. Ang pangako ng Diyos sa atin. May the Lord bless you and keep you and make His face to shine upon you. It means the grace of God is always with you. In hell, wala na yung liwanag ng mukha kung hindi yung puot ng kanyang mukha 100% ay mararanasan ng tao nandoon. Kaya kung ang tao, sasabihin niya, kung bibigyan lamang ang tao ng pagkakataon na bumoto, iboboto nila na sana wala si God doon. Mabigat yung nakakaranas ng puot ng Diyos. Ang nararanasan na ng tao sa impyerno is wrath of God. Iyan ang nakakatakot sa impyerno. Hindi yung impyerno mismo, but the wrath of God. Sinisimulay siya ng fire, ng burning fire. Amen. Kumapit po kayo sa upuan ninyo. Hinga po muna tayo. Kaya nga si Jesus Christ ay bumaba, nagkatawang lupa, just to testify about the reality of hell. Ang dami niyang tinuro about hell. Sa atin, it seems, ngayon, parang ordinaryo lang sa atin ang buhay. Minsan binabaliwala pa natin yung mga bagay na tinatanggap ng Panginoon sa atin, hindi pa tayo natutuwa. Discontented pa tayo. Hindi na nga tayo marunong pasalamat, we complain pa. At ayaw natin tumigil sa paghabi sa kasalanan. Kaya nga sabi nga ng Biblia, sabi ni Jesus, we speak of what we know and we testify of what we have seen. And you do not accept our testimony. Nagpunta si Jesus to testify that hell is real. Hindi lamang yung heaven ang real. Hell is real.
Nakakatakot po yun. Nakakatakot po na lugar yun. Kaya nga kayo, mga kabataan, huwag niyo makakalain na gano'n ang kasimpleng kasalanan. Kaya nananawagan ng Panginoong Diyos ng repentance. Nananawagan siya na talikuran mo ng iyong kasalanan at lumapit ka sa Panginoon. Hanggat buhay ka pa, hanggat nakakaranas ka pa ng grace ng Diyos. Kaya nga sabi kanina, kung ang Panginoong Yesus ay nag-testify, sabi ng God the Father mismo, nagsalita siya sa may Matthew chapter 17, sa may Transfiguration. Sabi ng Ama, "This is my well-beloved Son. Listen to Him." Makinig kayo sa kanyang patutuo. Hindi siya nagbubulaan, hindi siya nananakot. Totoo yung kanyang sinasabi. Kaya nga paulit-ulit yan, even the Holy Spirit. Today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Hindi yan joke. Nakakatakot ang impyerno. Amen. Ngayon, ang mga major opposition against the doctrine of hell ay tinatawag na grupo na annihilationism. Annihilationist ang tawag sa kanila. Ano ba yung katuruan nito? Kasi they don't believe in hell. Isa na dyan ang Jehovah's Witnesses, isa na dyan ang mga Seventh-day Adventist, o yung ibang form ng Advent, at iba sa mga Protestantism, iba sa mga Evangelicals, katulad nung naipakita ko sa inyong tao kanina, ay hindi naniniwala sa impyerno. Na iyan ay exaggeration lamang. Ngayon, ito po ang doctrine ng annihilationism. Is a belief that the wicked dies in his sin, God's judgment upon him is annihilation of his person existence. His consciousness, his memory, all his activity, and personality will perish and will cease to exist when he dies. Ibig sabihin, yung graveyard is the end of all things. Pag namatay ka na, binasa ko nga kanina yung libro ng Jehovah's Witnesses, nakita ko doon mismo sabi nila, kasi ganito yon. Kasi sabi ng Genesis, sa alabok nag-umpisa ang tao, sa alabok din siya babalik. Okay, ganun nila i-interpret yun. Yun na yung katapusan niya. And then, tinot pa nila yung Romans 6:23 na, for the wages of sin is death. And then in verse 7, sabing ganon, na pag ang tao namatay, ay he is acquitted sa kanyang kasalanan. O na-misinterpret nila yung Romans chapter 6 eh. Ang pinag-usapan doon ay yung tayo na namatay sa kasalanan dahil sa ginawa ni Jesus, ay set free from sin. Niliteral nila yon. So sinabi nila, pag namatay daw ang tao, physically, set free na siya sa kasalanan. Then, ano bang dapat yung katakutan sa kamatayan? Kung death is the end of all things, bakit merong fear of death? Ngayon, pagpatuloy pa natin yung kailang katuruan. Ito pa yung worst eh. It states that after last judgment, all the unsaved human beings, actually itong annihilationist, marami silang faction din. Pero pang tinatawag na conditional immortality. Iba pang grupo yan, pero pare-pares ang dininiwala sa yung eternal torment. So, yung Jehovah's Witnesses, meron din silang isang version din siya ng annihilationism eh. Marami rin sila mga version. Pero, as a general principle, yung kailang katuruan, na after the last judgment, all the unsaved human beings, all fallen angels, and Satan himself,
will be totally destroyed so as not to exist, or that their consciousness will be extinguished after that than suffer everlasting torment in hell. Kasi nga, hindi siya naniniwala sa everlasting torment, yung everlasting conscious torment. Kaya sabi nila, pati si Satan, ang judgment na sa kanya yung second death, yung di na siya mag-exist na, tapos na. O, yun lang. Matapos yung lahat ng panggugulo ni Satan sa mundong ito, yung paninira niya sa lahat, sa mahabang panahon, gano'n lang judgment sa kanya. Gano'n lang yun. Okay. So, bakit nakakatakot ang kamatayan? Bakit si Jesus, kinakailangan niya pang magkatawang tao, bumaba sa lupa, para lamang tulungan tayo sa ating takot, palayain niya tayo sa tinatawag na fear of death. Kung ang death is the end of all things. Isipin niyo po yan. Sabi ng Hebrews chapter 2, verse 14 to 15, since then, the children are sharers in flesh and blood. He also himself, in like manner, partook the same, that through death he might bring to nothing him who had the power of death and the devil, that he might deliver all them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Okay. Interesting, hindi po ba? Bakit pa kinakailangan ni Jesus kung ang tao pala mamamatay lang siya tapos na, absuelto na siya? O bakit pa kinakailangan ni Jesus na bumaba sa lupa para pagbayaran kasalanan? Bakit pa? Grabe yung agony ni Christ. Grabe yung sufferings niya. He went through hell during those times to redeem us from the power of hell. And yet sasabihin mo, pag namatay na, tapos na. Eh bakit niya pa pinangakuan yung katabi niya na, today you are with me in paradise, kung death is the end of all things? Amen pa ba? So ngayon, sabi nga ng Hebrews, kaya alam niyo kung bakit nakakatakot ang kamatayan? Kasi nga, sinabi na ng Bible na after ng kamatayan, what comes next? Judgment. May judgment So, ibig sabihin, death is not the end of all things. After death daw, sabi ng scriptures, here comes the inevitable, the inescapable judgment of God. Amen. Okay. Kaya tama yung sabi sa may Revelation 20 na binasa natin kanina. And I saw the dead. O ito patay na ito. And I saw the dead, great and small, standing before the throne. Books were opened, and another book is opened, which is the book of life. And the dead were judged from the things which were written in the books according to their deeds. And the sea gave up the dead which were in them, and death and Hades itself gave up the dead which were in them, and they were judged according to their deeds. Oh, this is the final judgment. Kaya may nakakatakot, kaya sinasabi niya, kinakailangan pa, it is a great necessity for the Son of God to take the human form to save us from this judgment. Yun yung nakakatakot sa kamatayan, yung judgment. Amen. Malinaw po ba? Niligtas tayo ng Panginoong Diyos doon. Ano yung nakakatakot doon sa may judgment? Yung wrath of God. Doon tayo tinubos ng Panginoon, doon tayo niligtas mula sa puot ng Diyos. Kasi nakakatakot yun. Sa impyerno, yun na yung talagang... Kaya nga, alam niyo yung mga discussion na, sigad ba na sa impyerno? Pag-uusapan pa po natin yan next week.
Bagamat nabigyan ko na kayo ng kaunting hint. Okay, so, kasi ang idea ng annihilationist, ganito, yung, di ba pag namatay na sila, yung iba ay magpe-perish na. Magpe-perish na rin yung memory nila, yung person nila, hindi lahat. Ito naman ay version ng Jehovah's Witnesses. May ilan na magre-resurrect pa sa final judgment. At ang pagkakaintindi nila, i-open yung book of life para daw muli silang i-re-educate, turuan ng gospel para maligtas sila forever. Oh, grabe yung kanilang mga katuruan na ano. Kaya nga maganda mga kapatid na kayo, mga anak, palakasin ninyo ang inyong hanay sa mga ganitong katuruan upang alam ninyo kung saan kayo tatayo at hindi kung saan nyo kinukuha yung inyong mga katuruan. Okay. So ngayon, ito, alam niyo ba yung salitang eternal or everlasting ay kontrobersyal yan sa kanila? Kasi ang paniniwala nila sa eternal ay mahabang panahon lang, but it doesn't mean na endless. At ito yung kanilang idea. If you study, sabi nila, if you study the word eternal in the Bible, you'll find that sometimes the word eternal is not used in an absolute sense, but in relative sense. Ayan, hindi doon ganun talagang ibig sabihin ng eternal. And then sabi nila, that is, there are some things which are relative eternal. And good example is in the Psalms, where sometimes read that the mountains are eternal, but definitely the mountains are not eternal. Ayan, yan yung mga argument nila. And then, sa atin lang kasi, sa experience ng tao, parang eternal siya, pero hindi siya eternal. Yun ang argument nila. And so, those who teach that this doctrine should say that eternal punishment of God is relatively eternal. It's a long, long period of time, but it's not absolutely unending. O ano masasabi niyo dyan? Ha? Okay. O pag-aralan natin. Ha? Pag-aralan natin. Kasi ganito yan eh. Pag-usapan natin yung duration ng impyerno. Totoo nga ba yung sinasabi nila na long period of time? So, may iba, yung ibang version kasi ng annihilationist, may magsasuffer. Pero, hindi forever. Pagdating doon ng final judgment, pag tinapon nila sa lake of fire, yun na yung second date nila, then, shoo! Parang si Satan, pag tinapon doon, shoo! Wala na. Okay, pag-usapan natin ang mahalaga na pag-usapan natin yung salitang eternal. Kasi sabi rito, sa may Matthew 25, then he will also say to those on his left, depart from me, accursed one, into eternal fire, which has been prepared for the devil and his angels. Binasa ko ito kanina. So, ginamit yung eternal fire. So, ibig sabihin, kung hindi forever and ever, itong eternal, so ibig sabihin, yung mga devil and angels, isang araw, wala na rin sila, tapos na. Okay. Ito namang verse na to. Pinagpatuloy ni Jesus, may verse 46. Sabi nga, so, itong mga taong ito, yung mga goat, no, yung mga tao na representing the goat, yung mga disobedient sa kanyang kaliwa, sabi nga, this will go away into eternal punishment. So, sabi nila, yung eternal na yan, hindi yan forever. Okay. Pero kaso, itong verse na ito, parallel ito eh. Sinabi rin sa may kabilang banda, but the righteous into eternal life. Okay. So ngayon, kung hindi eternal, yung eternal life na pinangako ni God sa atin, long time lang siya, but definitely it will end. What can you say? Na magbabakasyon ka lang pala kay God. Bakasyon na yung experience mo kay God sa langit is a long period of time lang, but it will end. Oh, hindi pala totoo yung promise sa atin na eternal life. What do you think? Na yung pangakong langit
is for a certain period of time lang. Payag kayo? Ha? Taas ang kamay ng payag. Na temporary state lang ang pangako ng Diyos. Buti lang, walang tumaas ng kamay. Amen. Kasi, magkakaroon tayo ng problema dyan eh. Kasi, katulad sabi ng Psalms 93 verse 2, Your throne is established from old, you are from everlasting. So, ibig sabihin si God, hindi siya talaga eternal. Lahat sasabit yan eh. And then in Psalms 118 verse 2, O Israel, O let Israel say, His loving kindness is everlasting. So hindi pala, hindi pala absolute yung salita, everlasting. So nakita nyo, daming problema, hindi po ba? Okay. So ngayon, tignan ninyo yung sinabi ni Daniel. And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. So malinaw mga kapatid, from Old Testament up to New Testament, ang paggamit nila ng salitang eternal or everlasting is absolute term. Sangayon po ba kayo doon? Okay. Malinawan po ba kayo doon? Okay. So ngayon mga kapatid, tignan pa natin mga verse nito sa chapter 14 ng Revelation, verse 9. So sabi niya sa lahat ng sumamba, doon sa may beast, nagpatatak sa forehead nila, He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascends what? Forever and ever. Oh, matinding emphasis na yan eh. It signify yung unending state. Hindi po ba? Okay. So, kasi kung hindi eternal yung hell, hindi rin eternal yung heaven. Tama? Kung hindi eternal yung punishment, hindi rin eternal yung life na binigay ni God sa atin, yung promise niya. Kasi parallel po yan. Okay. So, yung binasa natin ngayon sa Revelation 20 verse 10 about the devil, and he will be tormented day and night forever and ever. Endless ang ibig sabihin ng word na yan. So, wala na sila dahilan dyan eh. Di ba? Talagang ayaw na lang talaga nila tanggapin. Kahit na obvious sa mga words of God, ayaw lang na talaga nila tanggapin yung katotohanan tungkol sa Biblia. Okay. Kaya nga nakakatakot yung second judgment. Ito, this is very important mga kapatid. Yung sinabi ng ating Panginoong Yesus. Kapag tayo ba ay, ang tao ba na makasalanan ay pumunta ng impyerno? Kaluluwa lang ba? Katawan lang ba? Or both? Okay. This is very important ha. Kasi ang pagkakaintindi ng iba, kaluluwa lang. Okay. Basahin natin yung idea ng ating Panginoon mismo. Do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. But rather, be afraid of the one who can destroy both. Sabihin nga po ninyo, both. Naiintindihan naman siguro nyo kung ibig sabihin ng both. Di ba? Parehas daw na itatapon sa apoy yung kaluluwa at katawan sa langit. Teka muna, Pastor, may problema tayo sa sinasabi mo. Nag-discompose na yung kanyang katawan sa lupa. Paano siya tatapon na may katawan siya? Pinag-usapan kasi natin nung last week na ang tao ay hindi siya complete man kung wala yung kanyang katawan. Man is complete in God, created as unity, body and soul. Okay? So ngayon mga kapatid,
ayon sa tinuro sa atin sa Panginoon, ng Panginoon, ayon sa kanyang gospel, merong katawan. Yung mga pupunta ng impyerno ay bibigyan sila ng panibagong katawan na designed for eternal damnation. Ayan, bago sa inyo, no? Medyo nagul, Pastor, meron ba yan sa Biblia? Ha? O baka na-miss lang natin? Okay. Una, si Pablo ang nagturo nito. The resurrection of the just and the unjust. Ito po ay makikita nyo sa Acts chapter 24. Sabi ni Apostol Pablo, having a hope in God, which these men cherish themselves, that there shall certainly, alam nyo ba yung salitang certainly? Assuredly, siguradong sigurado, sabi ng Apostol Pablo, that there will be what? Resurrection of what? Both. Sabi nga po ninyo, both. Of the righteous and the wicked. Oh, Pastor, bago yan. Pero it's in the Bible. Si Apostol Pablo po yan. Sinigurado niya. Namiss lang natin. Kasi nga, bakit hindi natin minsan naiintindihan yung Bible pag binabasa natin? Kasi nga meron na tayong mga preconceived ideas. Kaya nga tama yung sabi nila, Sproul, nila Lolo Rosdoni, i-empty mo muna kasi yung sarili mo para maintindihan mo. Kasi iyon yung bumabara sa mata mo, kaya hindi mo makita yung light ng gospel. Okay? So ngayon marami pa yan, hindi lang po yan. Okay. So ngayon, balik muna tayo sa may 1 Corinthians 15 about resurrection. Kasi ang sabi ni Apostol Pablo, magre-resurrect daw. Hindi lang yung righteous di ba? Pinag-uusapan kasi natin madalas yung righteous magre-resurrect. How about the wicked? O yun. Okay. So sabi rito, sabi ni Apostol Pablo, discussing about resurrection, maganda yung tanong niya how are the dead raised? Paano bubuhayin yung mga patay? And with what kind of body do they come? And then sabi niya, you fool, that which you sow does not come to life unless he dies. Kinakailangan mo nang mamatay yung katawang panglupa. Ito, babalik sa alabok yan. And that which you sow, you do not sow the body which is to be, but a bare grain, perhaps a wheat or something else. But God gives a body just as He wishes. Si God ang namimili kung anong klaseng katawan ang ibibigay niya sa atin. Ang tao, ganito ang katawan natin. Yung manok, iba. Yung crocodile, iba. Si God ang namili kung anong flesh ang bibigay niya. Amen po ba? Ganon din sa resurrection. Mamimili din siya. All flesh, not the same flesh, but there is one flesh of men, and another flesh of beasts, and another flesh of birds, and another of beasts. But there are also heavenly bodies and earthly bodies. Okay, teka muna. Si Jesus, nung siya ay nag-resurrect, ano yon? Ano yung katawan niya? Earthly or heavenly? Spiritual or physical? Oh. Kasi ang pagkakaintindihan sa spiritual, di nakikita Si Jesus nagpakita siya. Heavenly body yun. Kasi sabi rito, pag ang nag-resurrect ang tao, heavenly body. Heavenly yung katawan. Pero sabi ni Jesus, halika, lumapit ka. Hawakan mo. Oh, hawakan mo. Kumain siya, katabi nila. Pero tumatakbo sa may pader. Umakit siya sa may langit, nakita nila. That is heavenly body. Hindi siya earthly body. That is spiritual body. Kasi nga, alam mo kung bakit natin maintindihan? Kasi nga earthly tayo. Ang ating orientation puro mundo. Kaya nahihirapan tayo pag pinag-usapan natin spiritual. Akala natin ang spiritual ay walang substance. Diyan tayo nagkakamali. Pinakita mismo ni Jesus, dinemonstrate niya mismo kung ano yung heavenly body, ano yung spiritual body. Pinakita niya mismo, nakita ang daming witness
Sa body na yon. At yung body na yon, ang promise niya sa atin sa resurrection. Sang-ayon kayo doon? Okay. So also, in the resurrection of the dead, is sown perishable, it is raised imperishable. So, ibig sabihin, ito, tanggapin natin whether we like it or not, this will perish. Tama. Pag iyan ay pumunta sa lupa, it will perish. Matutunaw na yung utak mo, yung laman mo, yung bituka mo, yung lungs mo, yung mga kidney, matutunaw na yan. Pero yung ibibigay ng Panginoon sa resurrection ay imperishable. Anong ibig sabihin ng imperishable? Indestructible. Amen. Ang hirap lang kasi intindihin kasi makalupa nga tayo eh. Sown in dishonor, raised in glory. Sown in weakness, raised in power. And sown in natural body, sown in spiritual body. The spiritual is not first, but natural, then the spiritual. Just as we have borne the image of the earthly, we also bear the image of the heavenly. So, ngayon, balikan natin yung pinag-uusapan natin na resurrection of the just and the unjust. Malinaw sa Ebanghelyo na pag nag-resurrect, hindi lamang ang matuwid, pati rin ang masasama. Nasa Biblia ba? Kanina, nagpatotoo nito ay si Apostol Pablo. How about the Lord Jesus Christ Himself? Ano ang sabi niya sa may John chapter 5, 28 to 29? Pakibasa nga po. Do not marvel at this, for an hour is coming, in which all who are in the tombs will hear His voice, and will come forth, those who did their good deeds to the resurrection of life, those who committed their evil deeds to the resurrection of God's wrath. Meron po ba kayong objection sa statement na ito? Si Jesus mismo nagsasabi siya na merong parehas na mag-resurrect eh. Si Apostol Pablo ay nagsabi rin na parehas na mag-resurrect. How about sa Old Testament? Sinabi ni Daniel, many of those who sleep in the dust and the ground will awake. Magigising sila. Yung mga nandun na sa may dust, bumalik na sa alabok. Will rise, will be awakened. This iba ay sa everlasting life, pero yung iba to disgrace and everlasting contempt. Kaya gaya sabi ng Revelation, nung pinag-uusapan ng first resurrection, mapalad yung napasama sa first resurrection, but the rest ay maghihintay pa ng end. At sabay-sabay na mag-resurrect. Tayo ay nakaranas ng first resurrection nung tayo ay na-born again. Nag-resurrect tayo. The second resurrection is the bodily resurrection kasama with the unjust. Amen. Siguro shock na shock kayo, no? Kasi hindi natin ito napag-aralan. Hindi natin ito napaghandaan. At ito yung mga loopholes. Ito yung mga missing part. Kaya hindi natin mapagtagpo-tagpo yung mga katuruan tungkol sa Bible. Unang-una, ang dami ng mga preconceived na mga maling katuruan sa isip natin. Pangalawa, na misinterpret natin yung mga katotohanan ng gospel. Yung testimony ni Christ mismo. Ngayon, naiintindihan nyo na po ba ako? Naiintindihan nyo na ba sila kung bakit sinasabi ng ibang tagapagturo, ng ibang theologians, na bago mo pag-aralan ito, ibaba mo muna ang iyong mga natutunan. Mag-start ka from ground zero. Amen. Amen po ba? Amen. Okay. So ngayon, kaya nga, yung pupunta ng impyerno, ay binigyan sila ng katawan na designed for eternal torment. Kung papaano yung mga nasa langit ay binigyan din ng katawan para sa eternal na sila ay makakasama ng Panginoon here on earth and they will reign with Christ. Amen po ba? Nasa may Bible po ba yung sinasabi ko? Yes. Okay. Ito ngayon yung ating climax ng pagtuturo.
na ito yung number one na talagang pinagdedebatihan talaga to. This is unacceptable. How can a loving God send people to hell? Halos lahat nagsabi, hindi ba ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig? Can He deny Himself? Kaya nga, sabi nga kanina ng isang theologian, sabi niya, yung Diyos na mabuti, magse-set up siya ng torture chamber. Kahibangan yan, sabi ng ibang mga theologians. So ngayon, saan ba naggaling yung problema? Siguro, etong statement na to, maraming loopholes ito eh. Maraming mali. Actually, this is a wrong statement kung pag-aaralan natin. Unang-una, pinagsabong niya eh. Pinagsabong niya yung attributes ng Diyos. Ang Diyos natin kasi, marami siyang attributes. He is God of love. He is God of goodness. He is God of justice. He is a holy God. He is a righteous God. Ang ginagawa kasi ng iba, sinachap-chap yung being ni God. At ang tinatanggap lang, ito lang, ayaw nila yung iba. Ayaw nila si God as holy. Ayaw nila si God as judge. Ayaw nila si God as yung, talaga bang yung fair. Ang gusto nila, God is love lang. That's isa sa mga problem ng tanong na ito. Ganyan ang resulta kapag ang thinking mo kay God ay galing sa mga tao na talagang may unbelief sa puso. Nagkakaroon, pinagko-conflict, pinaglasabong-sabong nila yung attributes ng Panginoong Diyos. Kaya nga, ang sabi nila, if God is really loving and really good, He would never send anyone to hell. Kasi nga mabuti siya eh. Loving siya. God of love siya. Hindi niya gagawin yon. Sangayon po ba kayo doon? In short, if God is really good and loving, there would be no hell. Yan idea ng question na yan. Ayaw lang talaga nila sa hell. Kaya nga sabi ko po sa inyo kanina, ang hell is absolute truth. Whether you admit it or not, whether you believe it or not, it is absolute truth. So ngayon, dugtong pa nila na if there is hell, then God is not loving. And if He is not loving, then He is not good. So nakita nyo yung cycle of reasoning nila. Ang tawag po sa ganyan mga statement ay cycle of reasoning. Anong nauna? Manok o itlog? Pag sumagot ka doon, trap ka nila. Walang katapusan niya na argumento. Okay. So, sabi pa nila, so if we do believe that God is loving and there is no limit to His goodness, then no one will ever go to hell. So ayan, ganyan ang thinking ng mga tao na kabilang sa tinatawag na mga unbelievers. Ayaw nilang tanggapin si God as a loving God, as a sovereign God, as a just God. Ikaw nga, kunyari, maglagay ako ng example. Kunyari, merong isang taong makapangyarihan, mayaman, maimpluwensya, ang daming kapit sa mga judge, sa mga politiko, marami siyang connection, pero ano siya, rapist. Ang nire-rape niya pa man din mga bata, tapos papatayin niya pa. At dahil nga sa makapangyarihan siya, nalulusutan niya, marami na siya naging biktima. And then, finally, ang daming umiiyak talaga dahil sana mamatay na, sana mahuli yan. Kaso nga, hindi ka mahuli-huli, makapangyarihan eh. And then, finally, may tumulong sa kanyang malaking tao. Nakasuhan siya. Naipakulong siya. Nailiti sa korte.
Tuwang-tuwa na yung mga tao. Kaya lang, dahil nga makapangyarihan, may pera, may influence, nalusutan niya yung judge na bayaran eh. Ang sabi ng judge, not guilty. Sa tingin mo, ano kayang reaction kung kayo yon, kung kayo yung affected na family? What will be your reaction? Ha? Is that justice? Right ba yon? Tama ba yon? Is it a good decision? And then, nalusutan niya kasi may pera siya. And then, pumatay na naman siya. Nang rape ng mga bata, kawawa. Ang dami na biktima na naman. Ha? Tapos, finally, naipahuli uli siya. Umabot doon sa Supreme Court yung korte. Sa Supreme Court yung kanyang kaso. And then sa tulong ng marami ring mga ma-impluwensyang mga tao, nahatulan siya. Ano kaya ang reaksyon ng mga tao na affected? They will rejoice. Why? Kasi naibigay yung tamang justice. Kayo ba, anong bang klaseng Diyos ang gusto niyo? Yung Diyos na pinipikit niyang mata sa injustices? Yun ba ang gusto niyong Diyos? Yung Diyos na ito-tolerate niyo yung evil, yun ba yung gusto niyo sa Diyos? Na kahit na anong sama niya, kahit anong gawin niya sa mundong ito, okay lang kay God. Kasi pag si God nag-act at inilagay niya sa impyerno, masama si God, sadista si God, napaka-cruel niya naman. Ganun ba ang gusto niyo sa Diyos? Actually, ganyan yung ikaisipan ng mga kontra sa impyerno. Masama si God. Mas mabuti pa yung rapist eh. Mas okay pa siya eh. Parang lumalabas pa yung parang si Coratong Baliling, sila pa yung passive victim. Ang culprit pa yung mga pulis na nag-grab out. Bagamat may mali naman doon. Pero, baliktad eh. Sa statement na to, lilitaw na si God pa ang kriminal. Nakita nyo paano yung cycle of reasoning nila? Payag kayo nun? Ha? Gusto nyo yon? So, gusto nyo yung God na makatarungan. So, gusto nyo yung Diyos na humahatol sa masama. Okay. So, payag kayo sa doctrine of hell. Okay. So, ngayon, ang alam kasi nila kay God ay isang Diyos na completely non-confrontational. May mga tao kasing ganun sa atin eh. Ayaw kasi natin ng confrontation, kaya palagpasin mo na lang yan. Sige, ganun ba yung gusto niyong Diyos? Non-confrontational? Alam niyo kasi ganito eh. Malaki ang problema natin kapag dinefine natin si God sa terms natin. Hindi kung sino siya. Kasi ganito eh, alam niyo ba, si God, kahit anong gawin niya, He is good. God is good. All the time and all the time. Lagi natin sinasabi yan eh. Pero paano pa kaintindihan mo sa God is good? Pag sinabi mong God is good, yun ay attributes niya yun. Siya yun. Amen? Ngayon, yung love, hindi yung dahil sa alam niyang gumawa ng love o alam niyang gumawa ng good. Hindi. Siya mismo yung pinaka-essence ng love. Siya yung pinaka-essence, yung being niya, siya yung goodness. Nagkakaintindihan ba tayo? Hindi yung alam niya lang yung good. Siya mismo, the very definition of what is good and what is love. So therefore, mag-act man siya sa judgment, that is good. Amen pa ba? Yan ang problema eh. Yung definition ng tao. We define God in our terms. Whatever God does is holy, righteous, just, good, and loving. Even if He acts in judgment. So ngayon, God is a righteous God. Tatandaan po natin yan. He is a good judge. Hindi siya katulad ng mga judge na corrupt dito na nasusuhulan. Walang partiality sa Kanya. He is a just and holy God,
and He will never leave the guilty unpunished. Yan ba ang patotoo ng Biblia sa Kanya? O, saan sa may Bible yan, Pastor? 2 beses yan mahigit sa may Bible. Isa na sa may Exodus chapter 34. Tignan niyo ang being ng Panginoon. Nagpakilala siya kay Moses. Then the Lord passed by in front of him and proclaimed, the Lord God, compassionate, gracious, is slow to anger, and abounding in loving kindness and truth, who keeps His loving kindness for thousands, and who forgives iniquity, transgressions, and sin. Oh, yan, yung Diyos ko, yan siya. Pero how about the other part? Yet, He will, by no means, leave the guilty unpunished. Tanggap mo ba yan? Ha? Yan si God eh. Nagpakilala siya, yan siya oh. Pastor, ang gusto ko lang kasi yung compassionate lang siya. Ang gusto ko lang yung loving lang siya. Gusto ko yung forgiving lang siya. Ayoko yung judgment, buray mo yan, that is bad words. Yan ang problema ng tao. Dinidefine niya si God sa gusto niya. Chinachap-chap niya si God, yung being niya. Si God, nagpapakilala siya kung sino siya, yan yun. Kaya nga yung tanong mga kapatid na ganito na alam nyo kasi, kapag inabandon ni God yung kanyang judgment, He denies Himself. Hindi na siya yung Diyos ng Biblia. Pag hindi siya nagparusa ng masama, pag tinulorit niya yung evil, binali niya yung kabanalan ng kanyang pangalan. Alam niyo ba yon? He denied Himself. Pero ang Diyos natin, hindi niya yung gagawin. Kaya nga yung tanong, how can a loving God send someone to hell? If there is hell, God is not loving. And if He is not loving, then He is not really good. So alam nyo na kung saan nanggagaling yung tanong na ito. Ito ay tanong ng mga unbelievers. Ito ay tanong ng mga taong mali ang pagkakilala niya sa Diyos. Okay. Ano bang implications ng tanong na ito? The implication of this question is that these men are putting God on trial. Nilalagay nila si God doon. Yan ha, nilitisin ka namin Diyos. At yung mga tao, sila yung mga judges. Sila yung mga jury na kaupo doon. O bakit mo dinala yung tao sa impyerno? Napakasama mo naman. Napakasadista mo naman. Ganyan yung tao eh. Baliktad, hindi po ba? Tapos sabihin naman ng mga tao na iba doon, mga hindi naniniwala sa impyerno, oo nga, grabe ka naman. Yan ang implikasyon niyan. Amen. Setting themselves as a judge and accusing God of unloving act, sadism, cruelty, by sending people into hell. Okay. Alam mo, lumalabas tuloy na wala na yung human responsibility eh. Ang tao, ikaw yung gumawa niyan eh. And then pag ikaw paparusahan ka, pag bibintangan mo si God ng cruelty. Tama? Saan yung baluktot eh? Tinanggalan yung tao ng kanyang responsibility. Samantalang iyan ang tao. Nung ginawa tayo ng Panginoon, He made us responsible to our actions. At kung tayo ay nag-fail, hindi nagkulang si God sa mga paalala. Kaya ngayon tanong, si God nga ba talaga ang nag-send sa kanila sa impyerno? Or sila mismo, ginusto nila yung impyerno? And then, pagbibintangan nila si God. Iwas pusoy eh. Iwas pusoy. Tignan niyo yung katotohanan ito, sabi ni Apostol Pablo. Sinabi niya na in advance, nagkulang ba si God? Ginusto ba ni God ang mga tao pumunta ng impyerno? Hindi, kasi ang impyerno ginawa niya para kay Satan. Ginawa niya para sa demonyo, sa mga false prophet. Yung mga tao gustong sumunod kay Satan. Amen. Ang sabi ng Panginoon, tingnan kung gaano kabuti ang Panginoon.
The wrath of God, sinabi niya na, the wrath of God is being revealed from heaven against all ungodliness. Ipinakita ng God, galit ako sa mga gumagawa ng kalikuan. Because I'm a loving God. Because I'm a good God. And the wickedness of the people who suppress the truth by their wickedness, since what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. Nagkulang ba si God? Hindi. Nilinaw na ni God yan from the very beginning. Ang dami na ni God ng mga warnings. Huwag kayong pupunta dyan. I do not take pleasure in the death of the wicked. Alam ng Diyos yun eh. Yung pupunta nila. Hindi kayo dapat mapatay. Hindi kayo dapat mapunta dyan, sabi ng Panginoong Diyos. Ang tao, gusto niya sumunod kay Satan eh. Hindi sisihin natin si God. Nasaan ang katinuan natin doon? For since the creation of the world, the invisible qualities, His eternal power and divine nature, has been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. Ibig sabihin, kapag ang tao tinapon na sa impyerno, they are totally speechless. Hindi na sila makapagdadahilan. Dahil alam nila yung kaharap nila, yung Diyos is a just God. Nakita niyo yung mga sample sa may Biblia? Ang tao, di na sila kumibuna. Alam nila, just yung hatol. They are totally speechless. Hindi na kailangan doon ng attorney to defend yourself. The problem of hell is not the badness of God. Hindi dahil ang Diyos ang masama, but because God is good, just, holy, and righteous. Sabihin nga po natin, God is good, just, holy, and righteous. Isa pa po. Sa lahat ng ginagawa niya, even in that point of judgment, ang lahat ng ito ay true about Him. Kaya nga sabi nga ng Romans chapter 2, or do you think lightly of the riches of His kindness and tolerance and His patience? Ang haba ng pasensya ng Diyos eh. Amen po ba? Hindi ba naging pasensyoso si God? Naging pasensyoso siya. Ayaw niya eh. Not knowing that the goodness of God, what? Knowing that the goodness of God leads to? Ayun. Ang tagal na panahon na nanawagan ng Diyos, yung kamay niya is wide open to all men. Ayaw ko kayong mamatay. Manumbalik kayo. Tumalikod kayo sa inyong kasamaan. Pinakinggan ba nila yon? Ang daming sinent ni God sa mga parade, sa gay parade, pinagpadala sa God ng mga servant niya. Repent! Ano sabihin? Aawayin pa sila. Bubugbugin pa sila. Ang haba ng pasensya ng Panginoon. Nais niya ang lahat ay dumating sa repentance. But because of the stubbornness and unrepentant heart, you are storing up wrath for yourself in the day of judgment, who will render to each person according to his deeds. Amen. Matuwid ba ang Panginoon? Matuwid ba siya? Amen. Yes. Yung tao na mismo, dahil ang tigas ng puso niya, ayaw niya magsisi, siya na mismo, nag-ipon-ipon, siya mismo yung nag-ipon ng wrath of God sa buhay niya. Siya, hindi si God. Pumutok na talaga yung inipon niyang puot. Sumambulat na talaga. Kaya yung impyerno, bumuka talaga, ang laki ng bibig niya para sa kanya.
Sino yun? Si God yun? Ayaw nga ni God, inabot-abot nga siya ni God. Ang dami niyang pinadala para tayo ay magsisi. Amen. Tatandaan po natin, kayo mga kabataan, kayo mga nagtatrabaho, kung kayo gumagawa ng kalikuan, anyong huminto sa kalikuan ninyo, you are storing up wrath for yourselves. Amen? Yung mga kabataan na akala mo walang katapusan ang kanilang kalakasan, iinom dito, magwawala-wala pa paglasing, balasubas, lapastangan sa magulang. Hanggang kailan kayo? Kaya mo ba yan? Hindi mo ba alam? Habang ginagawa mo yan, nag-iipon ka mismo ng puot ng Diyos sa sarili mo. Ikaw ang nag-ipon nun. Ganun ka kayaman sa puot ng Diyos. Sa bawat paglapastangan mo sa magulang mo. Who will render to each person according to his deeds. Hindi si God, ikaw yun. Ikaw yung nag-ipon. Sa day of judgment, lahat ng bad words na nila, lahat ng panglalait, lahat ng mga salitang hindi dapat lumabas dyan, nakaipon yun sa harapan mo sa day of judgment. Kaya ang tao is speechless na. Wala na siyang idadahilan. Ang dami niyang ipon eh. Amen. God is righteous. God is good. The earth is full of the goodness of the Lord. Psalms 33 verse 5. Amen? Tatandaan natin, when we eliminate the justice of God, when we eliminate hell, ibig sabihin, you are eliminating God. Amen? Sabi nga ng Acts chapter 17, therefore having overlooked the times of ignorance. Pero mo yun, in-overlook niya yun, yung mga panahon ng mga natin, yung mga panahon ng katigasan natin, pinagpauba, pinalagpas ng Diyos yung ating mga kamangmangan, hindi tayo pinatulan ng Diyos doon sa ating mga kasalanan. And now, sabi ng Panginoon, God is now declaring to all men that people everywhere should repent. This is your last chance. Repent or perish. He is commanding all people everywhere. Ano mang lahi ka, ano mang estado mo sa buhay mo, God is calling all people to repent, for this day is a day of salvation. Amen? Naka-open yung kingdom ng Panginoon. Naka-open ang kamay niya. Pumasok kayo sa aking kaharian. The kingdom of heaven is here. Repent, prepare yourselves, enter. Are you willing to enter? Are you willing? Tatandaan po natin, this is testimony of the Lord Jesus Christ. Hell is real. The severity of the wrath of God in His judgment, they are real. Because He has fixed a day, meron na talagang araw na nakaset. Hindi natin alam kung kailan yon. In which He will judge the world in righteousness. Yan, tatandaan nyo yan. Whenever God acts on judgment, He always acted in His righteousness. Matuwid. Kaya wala nang idadahilan ng tao. Through a man whom He has appointed, and that is the Lord Jesus Christ. Patotoo yun, yung siya ay muling nabuhay from the dead. Patotoo yun, para makita natin na meron tayong pag-asa sa Panginoon. Finally, sabi nga ng John, sabi ng Panginoong Yesus, for God so loved the world
that He gave His only begotten Son. At alam kong alam na alam ninyo yung verse na ito. That whosoever believes in Him will not perish, but have eternal life. Kaso ito lang verse ang gusto natin eh. Ayaw natin yung mga succeeding verses. Ang sabi ng verse 17, For God did not send His Son into the world to judge the world, but that the world might save to Him. Amen? Yung mga nasa death row na, yung mga candidate papuntang impyerno, hanggat maaari i-snatch niya. Ang sabi ng Panginoon, He who believes in Him is not judged. Tulad natin, we come to repentance and we enter the joy of His presence. Amen? Then, he who does not believe has been judged already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. The only hope of sinner to escape judgment is the Lord Jesus Christ. Amen? Who rise up from the dead. Amen. This is the judgment, that the light has come into the world, but men love darkness rather than light, for his deeds were evil. For everyone who loves evil hates the light, and does not come to the light, for fear that his deeds will be exposed. But he who practices the truth comes to the light, so that his deed may be manifested as having wrought in God. Amen? Uulitin ko, ayaw ng Diyos na tayo ay pumunta sa impyerno. He gave us all the opportunity to be saved. Lahat ginawa ng Panginoon, yung grace niya, sinuplay niya sa ating lahat. Yung laki ng habag ng Panginoon, yung laki ng pag-ibig niya sa atin, na kahit na ang dami nating ginawa, kahit na makasalanan tayo, niligtas pa rin tayo ng Panginoon, hindi po ba? Kaya nga kanina, mali yung argument kanina. How can a loving God send someone to hell? Ang tamang tanong ganito. Pakibasa nga po. Yan ang tamang tanong. Bakit niya inalaw tayong masasama na makapasok sa langit, na magtamasa ng kanyang biyaya, ng kanyang pangako? We do not deserve it. We deserve hell. And yet, because of His mercy and your compassion, inalaw niya kayo. Binigyan niya ng pag-asa at kinabukasan. Amen po ba? Yan ang tamang tanong. Hindi yung kanina. That is wrong statement yung kanina. This is the right question. Lord, sino kami? Sino kami? Ang dami kong ginawang masama. And yet, Lord, pinangakuan mo pa rin kami. Pinatawad mo yung marami kong kasalanan. You give me hope in the future. Hindi po ba? Ang Diyos ba ay mabuti? Amen. Amen. God is just. God is good. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. We worship you, Father, for your mercy and your compassion. Lord, you are good. You are just. You are a loving God. And your loving kindness is from everlasting to everlasting. Lord, ang dami naming mga offenses sa iyo. Ang dami naming ginawa. Napakarumi ng aming pagkatao, yung aming pinanggalingan. And yet, O Lord, nandito kami sa harapan mo. Ginawa mo pa kaming iyong mga anak at pagmana ng iyong kaharian. Alam namin, O Lord, deep inside our hearts, we do not deserve anything. It is because of your loving kindness and mercy. You gave us the power to repent. You gave us the power, O Lord God, na makasunod at makatalikod sa aming mga kasalanan. Ikaw ay mabuting Diyos at ang aming mga labi ay sarado, Panginoon, sa iyong harapan. Sapagkat you are holy in all your actions, in all your deeds, in all your judgments. Hindi ka nagkulang. Sinabi mo, Panginoon, sa Deuteronomy chapter 6, na ituro namin sa aming mga anak ang judgments mo. Hindi lamang pag-ibig mo, Panginoong Diyos.
Hindi ka nagkulang sa banta sa mga tao. Lord, thank you, O Lord God, sa opportunity na kami ay maka-escape mula sa iyong puot. At kami, Panginoong Diyos, ay mapabilang sa iyong inihanda para sa amin, sa iyong presensya. Na kami, O Lord God, ay pinangakuan mo ng buhay na walang hanggan. Pinangakuan mo kami, Panginoong Diyos, ng napakaraming magagandang bagay, bagamat we do not deserve any of them. Lord, you are good. You are holy. You are just. You are righteous. And we love who you are. And we submit, Father God, sa iyong mga salita, sa lahat ng iyong katotohanan. We bow down before you, and we embrace all your testimonies, for they are true. Lord, thank you sa iyong mensahe sa araw na to. Thank you sa iyong mga rebuke. Thank you, O Lord God, sa lahat ng iyong mga holy na tagaubilin sa amin to save us from ourselves. We thank you, Father. We worship you. In Jesus' name, amen.